Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po Ate Ading Hinido, kapatid na o kumaring Ami Santos, Ate Vanji Magnaye, kapatid na Shirley Kawili. Magandang araw po sa inyo. Ang pagpapala ng Diyos ang patuloy nating maranasan. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito in the book of 1 Peter chapter 1 verses 3 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi, 1 Peter 1:3-9. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you who through faith are shielded by God's power until the coming of salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trial. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with inexpressive and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith and salvation of your soul. Purihin nawa ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na atin pong pagbubulayan. Sa Tagalog, ganito po ang pagkakasabi ni Pedro. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayoy sa sandaling panahon kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok na sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo, na hindi ninyo nakita ay inyong inibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Alam niyo po mga kapatid, ang ginagawa ko po kapag nagbabasa ako ng Biblia, pagkatapos kong basahin sa English, ay switch to reading it sa native tongue, sa Tagalog. Sapagkat minsan, aminin man natin o hindi, may mga bagay na hindi natin lubusang maintindihan kapag ito ay nasa English. Lalo na nga po kung King James Version o yung New King James Version ang inyong babasahin. Napakahalaga na sa ating binabasa, hindi lang natin nauunawaan ang konteksto nito, nauunawaan din natin kung anong nais ipahiwatig nito. Ang talata pong ito isinulat ni Pedro para sa mga mananampalataya noong unang panahon. At ang kanyang paghamon ay may kinalaman sa mga pamumuhay ng Kristiyano sa araw-araw. Oo, ang sabi, sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, tayo'y ipinanganak sa isang bagong pag-asa. Alam niyo po, ito po'y konektado nung experience at karanasan ng pagiging born again. No? Yung pagiging born again natin ay nangyari mga kapatid, tandaan po ninyo
nangyari ito sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Without that, there will be no born-again experience for believers. At pag walang born-again experience sa mga believers, ibig sabihin, we are all still dead to sin. At alam natin ang resulta nun, if we are all dead to sin, dead spiritually, we are all landed one day in hell. Yun po yung realidad. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, namatay ang kanyang bugtong na anak bilang katubusan ng ating mga kasalanan. At ang katubusang ito, nagbigay sa atin ng ano? Ang sabi ni Pedro dito, ang linaw-linaw, ipinanganak tayong muli sa isang bagong buhay na pag-asa. Ano pong ibig sabihin nun? Jesus Christ is our blessed hope. At dahil nangyari na ito, para sa kanyang mga piniling maligtas, ito po'y assurance ng langit. Ang linaw-linaw dito. Ang kapangyarihan ng Diyos na ito'y iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. At ito mga kapatid, itong kalagayan natin na ito, itong nature natin na ito bilang Christians, ang sabi po mga kapatid ay ating ikinagagalak. Ito po yung dahilan kung bakit sa kabila ng mga anumang nangyayari sa buhay natin ay meron tayong kapayapaan. Kasi po ang prospect natin ay hindi lang sa mundong ito. That is the difference between the believers and the non-believers. Kaya natutuwa po ako pag naririnig ko yung mga mananampalataya na sa kabila ng COVID, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng na-lay off sa trabaho, mayroong pag-asa. At hindi po kasi ang ating pag-asa ay nakasalig lang sa mga material na bagay, sa kaalwanan ng buhay, sa pagiging masagana at pagiging masaya, kung hindi yung prospect na pagdating ng araw, iiwanan naman natin lahat ito and we will go to the place where God will be with us forever. At langit ang tawag doon. Hindi po ba? So ngayon, ay ating pag-aralan yung how to handle these difficult times. Kasi sinabi po ito ni Pedro, ano po? Sa Book of Psalms chapter 46, binanggit po doon na sa mga panahon ng difficult times, God is our refuge and strength. Hindi niya tayo pababayaan. Pero malinaw po mga kapatid, we will face trouble in this life. That is inevitable. And some things in life don't make sense. Pinag-aralan natin ito kahapon. But in spite of all these things, we are never alone. God is always with us. Ngayon, ang susunod natin sasagutin, anong ating gagawin when hard times or difficult times comes? How to handle difficult times? 3 bagay ang akin pong ibabahagi na ayon po sa talatang binasa natin sa 1 Peter. Sabi nga po, God promised to you is heaven. But between heaven and here, or between now and then, we may have to suffer grief in all kinds of trials. Hindi maiiwasan yun. No? Walang kaibahan mga kapatid ang karanasan ng mga mananampalataya at ng hindi mananampalataya. Hindi tayo exempted doon. Huwag niyong paniwalain ang inyong mga sarili na dahil kayo'y Kristiyano, exempted na kayo sa hirap ng buhay. Hindi po yung totoo. Wala po akong nabasa sa Biblia na ganon. Na kapag ikay Kristiyano, protektado ka na sa element, protektado ka na sa lindol, protektado ka na sa baha, protektado ka na sa pagkasira ng mga kagamitan sa bahay. Wala pong katotohanan yon. Hindi po yun mababasa sa Biblia. Huwag niyong paniwalain ng inyong mga sarili na kayo ay hindi na makakaranas ng sakit, iiwas ang COVID at iiwas ang ubo, sipon at kung ano-ano pa. Subject po tayo lahat doon. Sapagkat maging ang ating Panginoong Hesukristo, nung nagkatawang tao, dumanas din ang mga bagay na yon. Huwag po kayo magpapaniwala doon sa mga prosperity preacher na nag-iinganyo, nagsasabi na kapag kayo Kristiyano, everything as far as your life is okay, ay puro kasaganaan na. Kaya nga po prosperity preacher kasi ito po yung gustong marinig ng maraming mga tao ngayon.
Sorry to disappoint you, kapatid. Pero kung ikay Kristiyano, ito ang totoo. You will suffer. You will experience grief. You will suffer many trials of some sort. Anong ibig sabihin nun? There may be some sadness. There may be some loss. There may be some challenges. There may be some illness. There may be some heartache or broken hearts. Because this is not heaven yet. May kanta po mga bata eh. Minsan kinakanta rin natin sa fellowship yun eh. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face, 'cause heaven is a wonderful place. That is a reality. Heaven is a perfect place, but not here. We are still here on earth. We are still here in this world, corrupt world. At dahil po nandito tayo, ang hamon ng Biblia, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. So hanggat nandito tayo, we need to do 3 things. Take hold of this. We need to do 3 things. Especially as we go through hard times. Number one, hold on tight to God. What to do on difficult times? Hold on tight to God. Kaya po lagi nating naririnig, kapit lang. Ang tanong, saan? Maraming mga tao kapag may problema, kapit sa patalim. Maraming mga tao kapag may problema, kapit sa utang. Kapit sa mga nagpapautang. Pero ang dami po kasi talagang nabuhay na sa pagsasamantala sa iba. Yung bang talagang ginagamit ang kayamanan para pahirapan ng iba. At mukhang maganda, mukhang ang dating nakakatulong sila. Pero ang tubo naman 40% or 20%. No, minsan pero nakakalungkot. No? Yung bang nagiging instrumento sila ng pagpapabigat sa halip na pagtulong. Well, anyways, ayokong talakayin to. Marami akong kamag-anak na ganito, magagalit sa akin. Pero ang point ko rito, instead of holding on to those things or kumapit sa patalim, why don't we hold on to God? Sometimes people turn from God or even blame God for the pain and adversities in their life. But instead na sisihin ang Diyos, instead na magalit sa Diyos kung anuman ang kahirapang dinadanas mo o problemang meron ka, you should rather turn to God instead of turning from God. In fact, we need to hold on to Him when the waves and the winds of adversity and pain blow against us. We need to remember that God will help us in this life, and He has prepared heaven for us in the life to come. Alam niyo po mga kapatid, ang bansang Israel ay example ng katigasan ng ulo. Ang Israel ay example ng pagiging rebelde. Alam niyo naman yan, kung kayo mga Kristiyano, nagbabasa kayo ng Bible, ang dami po nilang inreklamo, lalo na yung kanilang wilderness experience, yung experience nila sa ilang. Nagreklamo sila sa tubig, sa uhaw, nagreklamo sila sa pagkain, ayaw na nila ng mana araw-araw, gusto nila karne, nagreklamo sila kay Moses. Sa maraming mga pagkakataon, nalingat lang si Moses, gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. So, instead of complaining, meron pong magandang bagay na natutunan ako sa bansang Israel. Alam niyo po sila, kapag sila'y nagkamali sa Diyos, alam nilang nagkamali sila sa Diyos, dumaranas sila ng parusa ng Diyos. Pero once na naranasan na nila yung parusa ng Diyos, they go back again to God. No? Kinikilala nila at nakikita nila na ang problemang naranasan nila ay parusa ng Diyos, kaya they immediately turn back to Him and they repent. Ang problema lang pagkatapos ng henerasyon na nagsisi, yung susunod na henerasyon makakalimot na naman sa Diyos. Paulit-ulit pong cycle kasi yun po yata talaga yung nature ng tao. Pagkatapos na maranasan ng henerasyon na ito,
yung kabutihan ng Diyos, yung susunod na henerasyon, nakakalimot. Ano po? So, ganito po mga kapatid ang paalala sa atin. Tayo, bagamat may mga problema ng buhay, may mga suffering, let us hold on tight to God. Lagi ko po itong pinapaalala sa aking mga anak. Po, lalo na ngayon, yung mga panahon ng ating mga kabataan ngayon, ng ating mga anak, na parang hindi na po sila naka-experience ng hirap. Kasi nga lahat ipinoprovide ng mga magulang. No, hindi nila natututunan ang responsibility and because of that, nagiging very dependent na lang sila sa mga ibibigay at isusubo sa kanila. Ang nangyayari tuloy, kapag dumating ang problema, kapag sila ay may sarili ng buhay at may mga pamilya, hindi nila alam paano i-handle ang mga bagay na ito. Mga kapatid, tandaan ninyo, there is a bigger picture in play in whatever is happening to your life. And we must choose to trust in His wisdom and in His sovereignty. Pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo. Pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pinakamahalagang bagay para sa Kanya. At ito ay ang Kanyang bugtong na anak. Take a moment to reflect on that kind of love that God gave us. Yung Psalms 23, napakaganda nga akong pagbulay-bulayan yon. Ano po ang sabi ron? He is a good shepherd and He takes good care of His sheep. The problems we currently face will one day fade away. Fade in comparison to the riches of His glory and His grace. So the first challenge is hold on tight to God because He loves you. Kapatid, kung may problema, kung ano man yan, ang unang dapat gawin, kapit lang. Pero ang tanong saan? Kapit po tayo sa Diyos. Kapit po tayo sa Diyos. Umasa po tayo sa Diyos. At maniwala po kayo. Ang mabuting pastol ay gagawa ng paraan upang hindi mapahamak ang kanyang mga tupa. Panghawakan po natin yun. Pangalong dapat gawin, aside from holding on tight to God, is to hold on tight to God's people. Tama po kayo sa narinig ninyo. Mahalaga rin na meron tayong mga kapatiran, kaibigan, mga pwedeng lapitan na makadiyos ng mga tao. Kaya nga po ganun ang katawan ni Kristo, we need each other. Napakaganda po ng mensaheng narinig ko nung linggo sa Pastor El Capillar. Kung kayo po'y pamilyar sa Winnipeg Unida Christian Church Worship Online, yung pong tagapagsalita namin nung Sunday ay nagbigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagkakapatiran. Ang importansya ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo at pagganap sa ating mga role bilang bahagi ng katawan. Walang part ng body na less important. Kahit na nga po tingin natin walang masyadong silbi ang katawan na ito, hindi siya pwedeng wala sa katawan dahil meron siyang function. And that is the beauty of the church. The beauty of the community it provides. We love and care each other, for each other. 1 Corinthians chapter 13, binabanggit po doon na kahit ialay natin ang ating mga sarili para sunugin, kung wala naman tayong pag-ibig, wala itong kabuluhan. Ihandog mo naman ang iyong kayamanan sa mga dukha, kung wala kang pag-ibig, wala itong kabuluhan. You are just a clanging cymbal. So ang importansya ng carrying one another's burden, ayon sa Galatians chapter 6 verse 2, ay very, very important. Which means we are there for each other to help any way we can. Sabi po ng Biblia, Romans 12:15, nakikiiyak tayo sa mga nagsisiyak. We mourn with those who mourn. We weep together as a church. We hold each other up. We comfort one another. Ang tanong, why? Because that is what true life in Christ is all about. We do life together as a church. Alam niyo po, ang naging malaking problema ng pandemyang ito na ating kinakaharap, pinaglayo-layo tayo physically. Pero alam niyo po, kahit po tayo pinaglayo-layo physically,
pwede naman po tayong paglapit-lapitin spiritually. Ipadama po natin mga kapatid na sa kabila ng mga nararanasan natin, meron pa rin tayong mga kapatid na higit na namumroblema sa kanilang nararanasan. At sa mga bagay na yon, binibigyan tayo ng Diyos ng pangunawa para ating damayan at maramdaman kung ano ang nararamdaman ng iba upang matutunan nating makisimpatya. Yun ang importansya. We need to hold on tight to God's people. At minsan mga kapatid, kapag dumating ka na sa punto na tila nasa dulo ka na ng pisi, huwag mong kalimutan tumawag at kumapit sa iyong kapatid sa pananampalataya. Let the life of Jesus Christ flow through them to build you up. Minsan po mga kapatid, bunga ng pride, bunga ng ng pagiging ma-pride, ayaw nating umamin sa ating pangangailangan. At alam niyo mga kapatid, ito ang realidad. Yung mga mag-asawa na umaaming meron na silang problemang hindi nila masolve at humihingi ng tulong, may pag-asa ng solusyon. Pero yung mga mag-asawa na pinipilit itago na meron silang problema, hindi inaamin na meron silang problema, darating lang doon sa pagkakataon na bigla na lang sila maghihiwalay ng walang solusyon. I've been a marriage counselor for so long now. I have seen a lot of marriage breakup. Pero ito pong mga breakup na to, sana nasolusyonan. Sana natulungan kung nagawa lang ng mag-asawa na lumapit sa tamang tao ng kanilang buhay. Minsan po nakakalungkot, ang unang taong naiisip nilang lapitan ay divorce lawyer. Ang unang nilang taong gustong lapitan ay yung maggagawa ng kanilang divorce settlement. Mga kapatid, wala naman pong antimano ay gustong maghiwalay. Kaya lang ho, kalaunan, iipon ang mga bagay na kabigatan ng buhay, dumarating na po sila sa paghiwalay. Kaya it is very important na we have the admission in our heart that we have a problem and we need somebody to hold on to for help. And aside from God, alam niyo po ba na ang simbahan ay kamay ng Diyos, ang mga pastor ay bibig ng Diyos, ang mga tao at kapatiran ay kamay na pwedeng yumakap sa panahon ng mga suliranin ng buhay. Kaya nga po, it is very important for you to be in a community, in a small group, in a band, or in a group of believers. Kasi ito yung magpoprotekta sa inyo, ito yung tutulong sa inyo sa panahon ng mga kahirapan ng buhay. Ikaw na nakikinig sa akin ngayon, may small group ka ba? Humanap ka. Pero wag lang basta sapi ng sapi, wag lang sali ng sali. Marami pong mga grupo na kung saan lahat na lang ang usapin ay pera, pera at pera. Mapagsasamantalahan ka pa. Pumili ka ng talagang mga grupong nagmamalasakit na ang layunin ay tulungan kang lumago sa iyong journey sa pananampalataya. Sabi ng Biblia, 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. That is one of the over 51 another statement in the scripture. Marami yun yung mahigit 50 yun, yung love one another, care for one another, yung mga one another statement. And as a members together of God's family, tayo ang mga kamay ng Panginoon at ang puso ng Panginoon na kailangang i-extend sa bawat isa. Don't run away from others as some are inclined to do from time to time. Run toward your brothers and sisters in Christ, and the Lord will minister through them to you and give you strength. Let them help you carry the load. That is the wonder of fellowship, the wonder of Christian faith, the wonder of the community of Christians of faith. Hold on tight to God's people. Kaya, alam niyo po mga kapatid, yung dalawang taong parehong nagiginaw, pareho po silang may problema. Ang problema nila, paano nila maiibsan
ang kanilang ginaw. Pero paano po gagawin? Ang kailangan nilang gawin para mawala ang ginaw, magyakap po sila. At ang pagyayakap na yon, magsosolve ng kanilang mga problema sa ginaw. In the same manner, may it serve as an illustration na minsan, yung problema ng iba at ang problema mo, kapag dumating kayo sa punto na nagkabahaginan kayo, marirealize nyo, pareho ng magaang ang problema ninyo. Amen po ba? Maaari kasi na ang solusyon sa problema niya ay nasa iyo at ang solusyon ng problema mo ay nasa kanya. Kaya hold on tight to God's people. Mahalaga yon. Pangatlo, hold on tight to God's word. Take note. At the end of the day, wala naman po tayong pwedeng maging matibay na handle kundi ang salita ng Diyos. The Bible is filled with the promises of God. Hold on tight to those promises. Lagi mo itong basahin. Kaya ang tanong ay ito, paano ka magkakaroon ng handle if you don't know where to find one? So try to read the Word of God often, pray for them, memorize them, o pray them and memorize them. And pasalamatan mo ang Diyos sa liwanag ng kanyang mga turo sa banal na kasulatan. God's promises will give you strength to overcome your fear and drive out your despair. Narito po ang ilan sa mga talata na pwede ninyong panghawakan. In fact, kung kabisado nyo ang mga bagay na ito, pwede nyo po itong usalin pag dumarating ang mga panahon ng suliranin, at ito po ang lagi kong ginagawa. Ang sabi po ng Panginoon, kapag ikaw ay tila nag-iisa't nawawala ng kapayapaan, John 14:27, sabi ni Jesus, peace I live with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Di po ba? Alam niyo po, pag ito po ay binabasa ko, no? And I read it aloud. Na yung tinig ko, maniwala man kayo hindi, kapag binabasa ko po ang talatang ito, parang ang naririnig ko ay boses ng Diyos na nagsasabi sa akin, anak, ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa iyo. At every now and then, kapag binabasa ko ito yung rhema ng Diyos para sa akin. Pag natatakot, Isaiah 41:10 ang sabi, do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with the righteous right hand. John 14:27, Isaiah 41:10, Matthew 11:28-30, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ang daming talata. Psalms 18 verse 2, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Napakadaming talata, napakaraming pangako. Romans chapter 8 verse 37, verses 37 hanggang 39. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither heights nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Psalms 91 verses 1-4, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you. He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers,
and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Napakarami pa. Yung Psalms 23 na lang mga kapatid, basahin niyo po ng buo yun. Pag hindi kayo binigyan ng kapayapaan, hindi kayo tupa ng Diyos. Yun po yung hamon. Kapag hindi kayo binigyan ng kapayapaan ng Psalms 23, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka tupa ng Diyos dahil hindi mo naririnig ang kanyang tinig. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, ang tupa ng Diyos knows the voice of God. And the scripture, all the verses that I read are the voice of God, and only true sheep of God can hear this. Amen? Pagpalain po tayo ng Panginoon, 3 bagay po na pwedeng gawin kapag dumarating ang mga difficult times ng buhay. Hold on tight to God, hold on tight to God's people, and hold on tight to God's Word. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at Diyos na buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa sa amin. Kinikilala namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may akda ng lahat ng bagay, ang kamay na kumikilos sa lahat ng pagkakataon sa buhay namin. I am praying, O Lord, sa pamilya ni Ate Heidi Mejia. Dalangin namin si Nanay Nene, ang kapatid ni Ate Heidi at ang kanyang mga pamangkin. Lahat po sila, Panginoon, ay dumadaan ngayon sa kabigatan sa pagpanaw ng kanilang mahal na kapatid. Aliwin mo sila, Panginoon. Pinagpe-pray din namin sa iyo, Panginoon, ang pamilya ni Obey, si Epoy, si Romel, si Mark. Patuloy mo pong hipuin, Panginoon, ang aming Pastor John Ocol, si kapatid na Egay Cuadra, si Tatay Clarito Cuadra, si kapatid na Oji Ramos, si Ate Galo Tonggian, si Nanay Loli Truperto, si Ate Mayet Rodriguez, si Ate Tessie Paredes Chu, si Ate Myra, at ganun din po si Tito M.A. Patuloy ka pong kumilos sa kanilang mga buhay, kalusugan, at magpagaling ka po, Ama, ng kanilang mga karamdaman. Patuloy na prayer para po kay Kuya Nestor Sinfuente, o Panginoon, ang aming ipinapaabot. Patuloy ka rin kumilos kay Ai Advincula at samahan mo po ang kanilang mga pamumuhay. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa pagkilos mo sa pamilya ni Kuya Bert Castillo at ni Tess. Ganon din po sa kanilang pamangkin na si Felix. Patuloy mo pong ingatan si Kuya Bert sa kanyang paglalakbay, pagpaparoot parito, at nawa po yung kanyang nakuhang trabaho ngayon ay maging trabahong magbibigay sa kanya ng fulfillment at tutugon sa pangangailangan. Pinapanalangin ko rin sa iyo si Carl Jason Ruin, ang kapatid na Debbie ng Grand Prairie. Panginoon, samahan mo po ang kanyang kalusugan at maging kamay na yumayakap ka sa kanya, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Tinataas namin ang kanyang karamdaman sa iyo. Patuloy mo ring samahan si Lolo Abe, si Jules Masalunga, si Jonah Adaw. Patuloy po na pagsama sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ganon din po si Nanay ni Ate Weni, na patuloy mo pong pagalingin at palakasin ang kanyang pangatawan. Ang nanay po ni Ate Weni Domingo, si Ate Mirna Gonzales, si kapatid na Boyet Sanchez, ang kakang Lole Atanasio, si Tita Remy. Patuloy mo po silang samahan, Panginoon. Ang Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan sa kanilang mga kahinaan at karamdaman. Ang amin pong si Nanay Poste, Nanay Poste Paredes, si Nanay Tateng Sarial, si Nanay Anchang at si Tatay Bitoy Rodriguez, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay Hinido, si Nanay Elisa Capillar, si Nanay Honor, si Tatay Eleno, at si Nanay Pasing Silya, si Ate Gaying at si Kuya Ikoy Ramos, ang kapatid na Stephanie Ferrer,
ay patuloy din po namin inilalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Hipuin mo ang kamay ng aming sinanay Hema de Castro at patuloy mo po siyang samahan, akayin sa kanyang pamumuhay, ang Ate Lita Cadabedo, si Ate LV Paredes, ang Kuya Pedoy de Castro, ang nanay at ang tatay po ni Ate Ellen Henido Estopase, patuloy mo po silang samahan, si Tatay Omar at si Nanay Dadeng Garcia, ang kapatid na Tess Asturias, si Nestle at ang kapatid na Jesser, samahan mo po ang kanilang mga pamumuhay at ang kanilang kalusugan. Tinataas ko po sa iyo ang mag-asawa ni Marjorie Almasar, ang akin pong hipag at mga kapatid ay patuloy mo pong samahan, mga aking mga bayaw. Ikaw po, Ama, ang akin pong nilalapitan tungkol sa kanila. Patuloy mo pong samahan ang kapatid na Justa de la Cruz at ang lola po ito ni Mina Saludaga. Sa iyo po ay pinagkakatiwala namin ang hipag ni Ate LV Paredes na suspected COVID patient. Itinataas po namin siya sa iyo. Nawa po ang kapangyarihan mo ang patuloy na maranasan nila. Ang kapatid na Corazon Alcantara, si Mary Jane de la Cruz, at ang kalusugan po ni Jen, sa iyo po namin itinataas. Itinataas din po namin sa iyo si Ariana para sa kanyang gallstone at financial provision. Ang Ate Tess Manuel at ang Nanay Loli Truperto para sa kanyang laser surgery. Ama, ito po ang aming mga pagdaing. Kung may mga bagay man kaming nalimutan, alam po namin na hindi ka po nagpapabaya. We are praying, O Lord, for the spiritual health of Nanay Oleng, at idinadalangin po ito ni Nanay Belen Olaes. Sa iyo pong mga kamay, itinatagubili namin siya at patuloy mo pong samahan ang pangangailangan ng aking mga kapatid. Ikaw po ang siyang aming pinagbibigyan ng lahat ng ito sa paniniwala na ikaw ang siyang makasasagot ng ayon sa kalooban. I am also praying for Sanity Bayan. Samahan mo po, Panginoon, ang kapatid kong ito. Pagkalooban mo po siya ng kapayapaan at sa gabi pong ito ng kanyang pagtulog, pikit mo ang kanyang mga mata, payapain ang kanyang puso, at pagkalooban mo po siya ng isang masarap na pagtulog. Sa iyo po namin iniaasa ang lahat ng ito, Panginoon. Alam ko po na narinig mo at handa kang ipagkaloob ito ayon sa iyong mabuting kalooban. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang papuri. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Magandang araw, mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa bawat isa sa inyo sa patuloy ninyong pagsubaybay sa tinig ng pag-asa. Magandang araw, Ate Cora Dolor, Ate Agi Victa, Ate Nery Cabral. Magandang araw po sa inyo, Kuya Boyet Sanchez, Ate Charito Querol. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Marivet Eusebio, kapatid na Edlin Hugo, Nanay Belen Olaes, kapatid na Nelia Nasaire, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Ces Garcia from Arayat, Pampanga, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, kapatid na Alvin at Virgie Darapisa from Lidok, from Lidok, Alberta. Si kapatid na Marjorie Almasar at ang kanyang asawa, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ate Leslie Tamundong, Ate Leslie, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Vanji Magnaye, Kuya Sani Tibayan, Ate Carmelita Enriquez, Ate Echi Bartolome, pagpalain po kayo ng Panginoon. Tete Silya, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate LV Pasquel, si Ma'am Jo Kalanog, Ma'am Jo, magandang araw po, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Ading Felizardo, Ate Ading, magandang araw po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Jacqueline Kamingal, ayan, naisulat pa ni kapatid na Jacqueline, hold on tight to God, hold on tight to God's people, and hold on tight to God's word. Amen. So praise the Lord. Kay Kuya Larry Montillano, kay Kuya Eric Maynez, kay Ate Gina De Castro, kay Kuya Rodante Querubin,
At kay Ate Marie Cruz, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Kuya Bert Castillo, amen. Kay Naldi Caldo, Naldi, magandang araw, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Telly Tibayan, yan. Sino pa ba? Kay Ate May Atanasio, Ate May, magandang araw. Kay Nelson at sa buong sambahayan. Kay Ate Myra Paredes Libertino, good morning Ate May. Kay Brother Dong, sa kapatiran po natin sa Aristocrat. Maraming salamat Brother Dong para sa iyong naging kaloob para sa Winnipeg Unida. Update po mga kapatid. Gusto ko lang pong ipagmalaki, ipagyabang. Sabi nga po, kung meron daw po tayong ipagyayabang ay ang kabutihan ng Diyos. Yung pong aming naging collection para po sa Winnipeg Unida Christian Church. Offering ng mga kapatiran, mahigit na pong $60,000. Yun po yung update. Pero yun po, hindi pa ho natatapos. Kung meron po kayong gustong ipagkaloob, ipunin po ninyo or ipadala nyo po or pwede nyo po akong tawagan, pwede kong pick upin para po sa mga kapatirang Unida. Kung hindi kayo makalabas ng bahay, sige po, basta ho, pick up lang, no? Lagay nyo po yung eksaktong amount, huwag nyo kakalimutan yung pangalan po, at yan po ipipick upin ko and I will give it directly, no, sa mga sa ating pong treasurer. At umasa po kayo, at the end of the year, you will receive your donation receipt. Kaya po, natin to ginagawa kasi nga po, we are in the process of acquiring a building. Konting tiis na lang mga kapatid. Konting tiis na lang. At may linaw na po yung atin pong binibiling property. Kumbaga, nasa pangalawang hakbang na po tayo. Mga isang hakbang na lang at atin na po ang building na yan. Kaya po, pag iyon po ay na-acquire natin, I will show you the video of the property para naman po sa bawat isa sa inyo na alam naming nananalangin at kasama namin sa pananalangin para sa tahanan at headquarters ng Unida Christian Church of Canada. Hindi lang po ito para sa Winnipeg Unida, kundi para sa Unida Christian Church of Canada. Kasi po it will serve as the headquarter of our churches here in Canada. Kaya maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Kung meron pa ho kayong gustong itulong, again, just give me a call at willing po ako na pick upin. Na-excite po ako ngayong gawin ito kasi po talagang hindi dahil kailangan natin ng pera, kung hindi this is our responsibility as part of the body of Christ. Yan. Ate Delia Magkawas, magandang araw po. At Kuya Ban, magandang araw po. Ate Olivia Alisanco, parang bago po, ngayon ko lang nakita si Ate Olivia Sarte Alisanco. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. I-add nyo po mga kapatid ang Tinig ng Pag-asa Facebook group. Pindutin nyo po yung join and I will accept you araw-araw. Makikita nyo po ang Tinig ng Pag-asa ron. So, kaya naman, yung Winnipeg Unida Christian Church, meron pong page, meron pong group. O kaya naman, i-add nyo ako as friend, o automatic po yan, kung gusto nyo ng live, every 7:30 in the morning, ay makikita nyo na po sa aking Facebook timeline ang Tinig ng Pag-asa. Para sa mga kaibigan ninyo, i-share nyo lang po yung video, at yon, pag nagustuhan po naman nila yan, they will ask information. Kung hindi naman, okay lang, no? Pero yun po, at least, alam ko po na kaya dumadami ang ating mga tagapanood dahil sa inyo na patuloy po itong isinishare. Magandang araw po, Merly Arete, Meryl Cornejo, magandang araw sa iyo, Ate Ellen Gonzales, Tita Castillo, kay Sara at kay Predicador June Colina, pagpalain ang inyong sambahayan, kay Joy Reyes, magandang araw, at kay Tess Castillo. I hope you're okay. And answered prayers na tayo, Tess. Mukhang napakabuti at napakabait talaga ng Panginoon sa iyo, Tess. Isang prayer mo lang, wala nang trabaho si Kuya Bert. Ay, hindi pala. Balik na po siya sa Winnipeg. Anyway, purihin ng Diyos, mga kapatid. At kita-kita ho ulit tayo bukas. Ngayon, kung available po kayo mamayang gabi, para sa mga taga-Pilipinas ay mamayang umaga yon, meron pong prayer meeting ang Winnipeg Unida Christian Church. So mamaya po yon, alas 7:30 po ng gabi. Ang mga taga-Winnipeg, 7:30 ng gabi, maglaan po kayo ng panahon
para po sa ating pananalangin. Mamaya po, dito rin sa inyong lingkod na Facebook, you can join us with our prayer meeting. Magandang araw po at ang kasaganaan ng Diyos ang patuloy ninyong maranasan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.